We're diving into some creative and eco-friendly fun as we explore how to make recycled props para sa ating Halloween celebrations. Buguilong ko dun Kaya ngayong umaga mga ka-RSP, makakasama natin ang art lover, wanderer at content creator na si Christian Paul Cordes. Good morning and welcome sa Rise and Shine, Pilipinas, Christian. Good morning po, Andres. Good morning, Christian. Paano ka nagsimula dyan sa mga klase ng mga Halloween props? Nagsimula po ito nung hobby lang po. Okay. Tapos favorite ko po kasi yung mga horror po. Tapos usually kasi dito sa Pilipinas wala po akong nagbebenta ng mga horror props. Usually nasa ibang bansa po. Okay. Tapos nagka-idea po ako na what if gumawa na lang po ng sariling props. Tapos recycled materials ang gamit Yes po, mo. recycled materials. Lumalabas yan sa iba't ibang online social media platforms as a content creator. Kumusta naman ang reception sa ating mga audience mo? Ano sabi nila? Yung iba po natutuwa po kasi hindi po sila makapaniwala na gawa po sa recycled materials. Tapos karamihan po nakikita lang yun sa movie, tapos yun nga po. Pwede gawin in real life. Paano ka naman nakakakuha ng mga idea katulad nito? Usually nakakakuha po ako ng idea sa mga palabas na napanood ko. Tapos kapag gusto ko pong gayahin yung props or naghahanap ako ng pwedeng alternative na materials like cardboard or newspaper, tas try kong gumawa ng mga props po. So recycled materials talaga. Ano pa yung mga recycled materials madalas ginagamit mo? Usually yung mga ginagamit kong recycled materials po is cardboard, newspaper, at saka paper bag sa mga groceries po. Bakit recycled materials? Lambot nyo. Mas cheaper po siya. Mas cheaper. At saka mas environmental friendly po. Ayan. Gusto mo ng ka-holding hands, di ba? Pwede naman. Hi, baby ko, kumusta ka? Ay, in fairness Malambot, di ba? Oo, parang kasi meron kaming punerarya, parang gano'n talaga yung texture, malambot na ng onte. So, ano ba yung mga anuhan mo nito? Parang, nag-ano ka din ba? Gawa-gawa ka rin para sa mga films or sa mga... Yung iba po, gumagawa po kasi sa mga props po. Yun nga po, yung pagka may mga short film po yung mga kaibigan ko po. Tapos yung iba naman po, commission naman po. Kapag kailangan nila sa mga Halloween parties, gumagawa po ako para sa kanila po. Halloween props lang or you do other rin? Pag Halloween season, mga Halloween. Pero bukod sa Halloween, gumagawa rin po ako ng others po. Ayun. So Valentine's. Opo, sa mga Valentine's. Ano ba? Christmas. Mga parol po na recycle din po. Oh wow, ang galing naman. Pero alam mo, Profi, ang galing kasi nakikita ko yung mga details. Kasi di ba, usually yung iba parang action figure talaga? Ito, talagang sobrang detailed, no? Opo. Talagang isa-isa mo siya yung mga detalye. Sa ngipin po, umabot po ako ng 2 days. 2 days? So in total, ilang araw mo ginawa yan? 2 weeks po siya. 2 weeks? Naku, grabe pala Kasi yung investment sa time. papatuyuin pa po yung mga newspaper para maging solid. Newspaper gamit dyan, ang galing! Kung mapapansin nyo po sa likod, cardboard po siya. Gawa po siya sa cardboard. Tapos, ang pinaka-base po niya is folder, gamit na folder po. Okay. Pero ngayon, turuan mo kami paano gumawa ng prosthetics. Ano ba yung tuturo mo sa amin? Ituturo ko po yung simple lang po na pwedeng gawin sa bahay ng mga sige. bata. Okay. Dahil, tatawag tayo na isa natin kasama na si Zandy. Zandy, ayan. Si Zandy po ating kasamahan dito. At ngayon ay kailangan magmukha siyang ready for Halloween with the prosthetics. So ano ba ang gagawin natin sa kanya? Kunyari po, ito, lalagyan po natin siya ng prosthetics po na kunyari na po siya ng glass. Ayun. Pero ito, gawa po siya sa recycled din. Okay. Ito po is gawa sa plastic folder. Okay. Nakinat po siya na magmukhang glass po. Tapos newspaper. Tapos nilagyan ng jari po. Okay. Ayun. Tapos, bali gumawa na po ako ng pre-made po. Ito po yung first po. Pinaka-raw. Pinaka-raw po. Tapos ito yung may paint na po siya. Okay. Tapos didikit lang. Yes po, ididikit po. Depende po sa tao po. Pero ito, nilagyan ko na siya ng adhesive po. Para madali na po siyang ididikit po. Sige, ayan. Check nyo na yung blood pressure. Ayan. Heartbeat. Ganito po siya, didikit lang po. Tapos, usually po, kapag hindi sensitive yung skin, nilalagyan po natin siya ng glue po. Ng glue, ayan. Sa gilid, para dumikit po. Ayan, gamit ang brush.
gamit ng brush po. Ayan, lalagyan natin ng glue sa kanyang skin. Ay, sayang. Gusto ko rin sana sa mukha ko. Pwede rin po. Kasi maraming mga Halloween parties ngayon eh. Ayan. Pero masunayan pa rin dapat ng pagdalaw sa mga mahal natin yumaong sa mga yumaong mahal natin sa buhay. Bali, papatuyuin lang po siya. Ayan. Tapos, pagka medyo halimbawa tuyo na po siya, lalagyan na lang po natin siya ng fake blood po. Fake blood. Para magmukhang realistic po lalo. Okay. Bakit hindi ketchup ang ilagay? Pwede rin naman po Misconceptionist ka na eh. Misconceptionist ketchup ang nilalagay. Pwedeng alternative pang blood po is yung honey po, tapos lalagyan ng food coloring. Oh, Hinahalo-halo yun. Opo, food coloring at saka honey po. Para Very may- TLE. Yes po. Tapos ito, lalagyan lang po natin siya ng blood po. Ayan na. Pero pag ganyan, kailangan alisin mo rin kagad, dilinisin mo din kagad, no? Kasi di ba, hindi ba yan, parang didikit? Hindi naman po. Depende po sa Skin. depende pag usually po pala dapat alam po muna kung sensitive yung skin bago Okay. i-ano. So, yun, dapat pagka... Hindi naman Opo. daw sensitive yung skin ni Zandy. Ayan. Pwede natin, buong araw lagyan natin buong katawan niya ng prosthetic. Pag may Lalagyan- allergy, dapat mag-ingat. dapat mag-ingat po. Pero ang suggest ko po pagka may allergy, pwedeng gamitin instead of newspaper is tissue. Tissue, Opo. tapos parang nilukot-lukot mo Nilukot-lukot po siya, tapos ididikit. Tapos Ang galing. instead na glue po ang ilalagay is pwedeng yung harina po or cornstarch. Harina. Para didikit po siya sa bed. In fairness, pulbo. Pwede ba ang pulbo? Pwede rin po. Pwede din naman. Ayan. So, ano ba ang tips na pwede natin ibigay sa ating mga ka-RSP para syempre sa mga gusto rin mag-venture sa ganitong klaseng paggawa ng mga Halloween props? Gamit ang recycled materials. Magbibigay ko pong tips po siguro po is be creative po tapos lawakan po imagination po. Ayun. Kasi anything is possible pag kung anong naiisip niyo po, pwede niyo magawa po. Creative juices ang Yes po. kailangan natin. Usually, Ayun, no? gaano katagal? Bawa, ganito kalaking... Ganyan po is kapag detailed po siya, maabot po siya ng 3 linggo po. Magkano yan pag binenta mo? Hindi ko pa po siya na-pressure. Ganon. So, more of collection ba Opo. ang venture mo Tagal dito? din siya, so kailangan talaga Dedicate po siya. Oo, investment sa time and effort. O your social media accounts para syempre patuloy kang supportahan natin mga ka-RSP. Follow niyo po ako sa Chichan Paul po. Sa YouTube po at saka sa Facebook po. Ayan. Pwede ko bang arborin to? Pwede po. Talagang Maganda sa arborin akin. mo. Daniel, parang walang nagbago. Ay, grabe. Sa'yo nga, joke lang, sa'yo nga, sa sa'yo kanya, nga, sa sa'yo kanya. nga. Diba? Laki ng pinagbago, umipin pa lang. Well, anyway, thank you so much, Christian Paul Cortez, sa salamat. pagbabahagi mo sa amin ng iyong tips at creativity. I hope lahat kayo ay na-inspire to create your own Halloween recycled props, mga ka-RSP. And Zandy, thank you also. Yeah, wag mo natanggalin yan.